Ang bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapadala sa sulsol. O ikaw mismo kuya na nakikinig, may kakilala ka bang sulsulero? Yung taong mahilig magsulsul. O baka naman ikaw mismo yung sulsulero, ha? 'Di ba? Palasulsul ka pa. O, 'di ba? Hindi naman ikaw yung tipo ng tao na madaling maniwala, madaling magpadala sa tukso, sa mga pambubuyo ng mga kaibigan mo, o hindi naman kaya ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ayan, na para sa iyo ang usaping ito. Alam nyo, may mga kasabihan pa nga tayo, 'di ba? Tungkol sa mga ganitong usapan. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Kasi anumang bagay na ginawa mo na makakasira sa relasyon mo sa ibang tao o ikasisira mismo ng sarili mo sa ibang tao na dulot ng pagsunod mo sa panunulsol, by that moment, ano nang tawag sa'yo? Isa ka ng official uto-uto. Yan, diba? Gaya na lamang ng napakinggan nating sulat kanina, no, para sa ating B-Boy Bibo Confessions, BBC. Ang sulat na mula kay Audrey at sa ex-boyfriend niyang si Jao. Si Jao na nakilala ni Audrey sa loob ng mahabang panahon bilang matino, mapagkakatiwalaan at tapat. Ika nga, green flag. Oy! Diba? Tapos, sa kaduluduluhan, yun pala, may iba ng kaboom tarat-tarat. Diba? Yung inaakala mong green flag, red flag naman pala. So in short, si Jao ay isang pakwan. Oo, diba? Pakwan ka, Jao. Pakwan ka ng pakwan sa iba. Hindi, isa siyang pakwan. Kasi diba yung pakwan, kung titignan ninyo, yung balat, berdeng-berde, green na green. Pero sa kaibuturan, pagbukas mo at nakita mo yung kaloob-looban, ay talaga nga namang namumula-mula, diba? Green flag sa una, red flag pala. Ay, diba? So kung iisipin natin sa napakinggan nating sulat kanina, mapapatanong tayo no? Anong nangyari? Anong nangyari sa isang taong matino na nagpadala sa pangbubuyo ng mga tropa? Kinaunlad ba niya? Hindi. In fact, kinasira ng relasyon niya sa partner niya. Relasyon niya na matagal niyang pinangalagaan, iningatan, pinanindigan. 7 taon, 7 years. Daig pa yung kanta ni Lucas Graham na 107 years daw. Diba? So this is a reminder para sa lahat ng mga yes pre natin, no, na maging maingat ka sa mga sasamahan mo. Piliin mo, i-filter mo yung mga taong pakikihalubiluhan mo. Kasi sa napakinggan natin kanina, isang taong matino, matapat, loyal, whatsoever, lahat ng magagandang adjectives na sabi na sa kanya ni Audrey. Pero, at the end of the day, dahil nahalubilo siya sa ibang masasamang tao na hindi magaganda ang mga bisyo sa buhay, nangyari? Nasira. Nabaliwala. Diba? Parang isang tumpok ng daan-daang kamatis, mahaluan mo lang yan ng isang bulok. Sinasabi ko sa iyo, lahat kayo damay-damay na, lahat kayo mabubulok na. So it's okay to filter your friends. It's okay to filter the people na papapasukin mo sa buhay mo. Okay lang yun. Kasi kahit gaano pa katatag ang prinsipyo ng isang tao, pag yan nadilaan ng tukso, hindi malabong maging pare-pareho na kayo. Wow, sana all dinidilaan.
Diba? Isipin mo, sinong pipiliin mo? Yung mga kaibigan mo na mapanukso? O yung kaibigan mo na nagmamahal sa'yo ng totoo? Kaya wala talagang kwenta ang magbarkada ng tinotolerate yung pangloloko ng isa't isa kahit pa alam nilang may jowa na, kahit pa alam nilang pamilyado na, taken na, pero anong ginagawa? Inaasar pa rin sa iba. Tapos pag kinumpronta mo, sabihin mo, anong ginagawa nyo? Tama ba yung ginagawa nyo? Alam niyong taken na yung tao, inaasar nyo pa kung sino-sino. Ang sasabihin sa'yo, wala to, trip-trip lang, lalaki eh. Talaga ba? Diba? Kumbaga, hindi ba't ikaw bilang isang tao na inaasar sa ibang or inaasar sa kung sino-sino na nirereto sa'yo, di ba dapat offensive para sa'yo yun? Kasi para bang wala silang respeto sa'yo, walang respeto yung mga nakapaligid sa'yo sa relasyon na meron ka doon sa partner mo. And at the same time, hindi lang sa'yo, pati doon sa partner mo. Na para bang ini-invalidate yung presensya niya. Sa relasyon ninyo, na ini-invalidate ng ibang tao na feeling nila, ay wala yan, mahina naman yung relationship ninyo. Ay wala yan, wala namang kwenta yan, humanap ka na lang ng iba, ito irereto namin sa'yo. Alam niyo, sa mundong punong-puno ng mahuhusay, may mga taong ang pangit ng trip sa buhay. Kaya matuto tayong umiwas, di ba? Kasi mapapatanong ka talaga no? Bakit kaya may mga taong mahilig manulsol? Anong napapala nyo sa panunulsol? Anong goal ninyo? Makapanira kayo? Or dahil lang ba insecure kayo? Dahil nakikita nyo yung ibang tao ay may mas magandang relasyon kumpara sa meron kayo? Kaya gusto nyo maging miserable din kagaya ng sa inyo? Ganun ba yun? Na porket alam mong patapon kang klase ng tao dahil dyan sa uri ng mindset na meron ka, gusto mo ganun din yung iba? Gusto mo maka-impluwensya ka? Kahit na alam mong masama? Yun na nga di ba? Buti sana kung maganda yung impluwensya ninyo. Parang si B-Boy B. Wow! buhat na naman si Self Oy! O bakit? Pag sa akin ka sumama, alam mo, yayayain kita magsimba linggo-linggo. Walang palya, oo. Pero chichismisin kita habang nagmimisa. Charot lang. O, speaking of simba, di ba? O, pamilyar naman siguro tayo sa kwento. O, para sa mga hindi nagsisimba dyan, yung mga yes pre natin na hindi na magkasya ang kanilang headband, yung mga matulis nilang nasa ulo, hindi na magkasya sa entrance ng simbahan, just in case hindi po kayo familiar. Meron po tayong matagal nang basihan tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong gabi, di ba? Yung usaping tukso, usaping sulsol. Alam niyo naman siguro yung kwento ni Adan at ni Eva, di ba? Si Adan at si Eva na nagpadala sa tukso at sulsol ng demonyong ahas. Kaya ano nangyari sa kanila? Wala, napahamak sila. Nadamay pa tayo. Nagdamay-damay pa to, di ba? So, ganun ang mangyayari kapag kahit binibigyan ka na ng dalawang pagpipilian. It's either kadiliman or kasamaan. Charot. Parehas lang pala yun. Sino ba nagsabi nun? Kanina ba galing yung options na yun? Parang mali. Diba? Yung kapag binigyan ka ng dalawang pagpipilian, it's either kabutihan or kasamaan. Tapos ang pipiliin mo pa rin yung kasamaan, talagang mapapahamak ka niyan. Walang pag-iimbot, walang pagtatanong, walang pagdududa, mapapahamak at mapapahamak ka talaga niyan. Hindi man ngayon, pero sa mga susunod na panahon, malamang sa malamang kakarmahin ka pa rin yan. So bottom line, ang ating usapan, mga yes friend, simple lang Ay mahirap pala to. Mahirap pala tong sasabihin ko para sa'yo. Eto na. Bottom line, ang kailangan mong gawin ay magkaroon ka lang ng matibay na paninindigan. Yun lang. Hindi lang sa relasyon, kundi sa kahit anong aspeto pa ng buhay na to. Diba? Panindigan mo yung magaganda mong pinaniniwalaan. Iwaksi mo yung mga alam mong mali. Huwag kang basta-basta magpapadala sa sabi-sabi, lalo na kung hindi mo naman hinihingi yung opinion nila. Lalo na kung nakikita mo naman na hindi maganda yung impluwensya. Huwag mo nang subukan. Kasi minsan natitempt talaga tayo, natutokso tayo na
ay shucks, kahit alam kong mali, tatry ko lang gawin, once lang. Pero hindi lahat kasi napagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, kagaya nga ng kwento or sulat na pinadala kanina, di ba? Nagpadala sa sulsol. Kaya hiwalayan ang naging hatol. Wala nang balikan pa, wala nang pag-asa, yun na yun. At hindi lahat ng tao ay mapiplease ninyo na papatawarin kayo, hihingi kayo ng tawad after nyo gumawa ng mali, after nyo gumawa ng masama. Hindi lahat ganun. Hindi lahat open to forgive. Hindi lahat willing magpakatanga para lang pagbigyan ka. Kasi ang totoo, yung mga taong nanunulsol, yung mga taong nagsasabi sa inyo na gawin mo to, gawin mo yan, kahit makasalanan, yan yung mga taong wala naman talagang pakialam sa'yo. Wala naman talagang pakialam sa magiging takbo ng buhay mo. Mga curious lang din yan sila kung anong mangyayari kapag sinunod mo yung bagay na alam mong or alam nilang makakasira or makakasama sa'yo. Kaya nga sa'yo pinapagawa kasi takot sila mismong gumawa niyan. Kasi nga, alam nilang kapahapahamak. Alam nilang mali. Kumbaga, may nakita kang Jerbox dyan sa daan. At curious ka kung ano bang lasa niyan. Siyempre sa iba mo ipapagawa yan. Hindi mo sasabihin sa sarili mo na, ay, ako titikim nito. Tignan nyo. Siyempre, ang gagawin mo, sasabihin mo sa kaibigan mo, sige nga, kung matapang ka, tikman mo nga kung lasang chocolate. Tapos ikaw bilang uto-uto, bilang nagpapadala sa sulsol, gagawin mo naman. Maniniwala ka naman. Tapos ang ending, ma-realize mo na, ay, shucks, mali pala. Ba't ko tinikman? Hindi pala lasang chocolate, totoong Jerbox pala. Diba? Mga walang pakialam sa iyo yan. Mga curious lang din talaga yan sa kung anong mangyayaring masama kapag ginawa mo yung isang bagay. At the end of the day, hindi ka kamangha-mangha sa paningin nila. In fact, magmumukha ka pang tanga para sa kanila. Sasabihin nila, ay, tanga-tanga naman, ginawa niya, sinunod niya naman. At hindi mo maisisisi sa kanila yon, hindi mo maibabalik sa kanila yun kasi in the first place, choice mo yan eh. Ikaw ang may desisyon kung gagawin mo yung bagay na dinidikta nila sa'yo. Kaya minsan may mga nangyayaring away at gulo dahil sa mga sulsolero, dahil sa mga gatongero, sa mga imbento. Yan, magkakasama yan sila, magpipinsan yan sila action. Baka mag-aanak yan sila, di ba? Maghiwalay-hiwalay kayo. Kayo magsama-sama, magsulsul kayo mag-isa ninyo. Well, anyways mga yes friend, wala ba magsusulsul sa akin dyan na umuwi na ako? Wala? Uwi na talaga ako, wala? Sige, ako na lang sa sarili ko, magkukusa na ako. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas. Ay, eto na naman ang hinihintay natin, weekend. Araw po bukas ng Sabado, kaya naman makakapiling nyo muli si B-Boy Bibo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One na mga kantang OPM po yan, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.